Bagamat wala umanong terror threat sa Metro Manila, minabuti na ng mga otoridad na isabak ang kanilang kahandaan sa mga ganitong sitwasyon. Kaya naman kanina, nagsagawa sila ng bomb and fire drill sa Coastal Terminal. Live mula sa Parañaque, may report si Mariz Umali. Mariz? Sandra, matapos nga ang magkakasunod na pagsabog sa ilang mga lalawigan ng Mindanao at ang pagkaka-intercept pa ng Amerika sa palitan ng mga mensahe sa pagitan ng ilang mga senior Al-Qaeda officials ng kanilang panibagong plano ng pag-atake, nagsagawa ng simulation exercise sa mga otoridad dito sa Southwest Integrated Provincial Transport Terminal ngayong hapon. Sa isang bomb incident simulation exercise, isang kunyaring tawag ang natanggap ng mga otoridad na may bomba raw sa Provincial Transport Terminal dito sa Coastal Road sa Pasay City. Kasagsagan pa naman noon ang dagsa ng mga pasahero sa terminal ng bus, kaya agad na rumisponde ang SWAT team. Ilang sandali pa, dumating na rin ang mga bombero. Agad kinordon ang lugar kung saan pinaniniwala ang iniwan ng bomba. May K9 unit pang nag-ikot para alamin ang kinaroroonan ng pampasabog. Maya-maya pa, natuntunan ng aso ang bomba. Dahan-dahang binuksan ng explosive ordnance personnel ang bag na may bomba at pinutol ang wiring. Sa kasamaang palad, may nasawi na pala sa nauna pang pagsabog na naganap sa lugar ding iyon, na agad naman tinugunan ng MMDA Rescue. We haven't received any intelligence information as regards terroristic threat in Metro Manila. Ito pong action natin ngayong umaga o ngayong hapon is with regard to the global security alert in response to the threat of the Al-Qaeda and the recent developments in Mindanao to test our operational capability in responding to incidents like this, particularly in bomb incident. And secondly, to ease the apprehension of the public as to our readiness and in securing Metro Manila. Pero habang nagsasagawa ng bomb drill, lumabas na hindi pa rin pala ganoon kahanda ang ating kapulisan. Hindi pa masyadong naikiklear, ay pinapasok na niya yung medical nang wala sa timing. Hindi pa dapat siya pumasok. Huwag magiging careless. Dapat metikuloso tayo, especially kung bomba ang pinag-uusapan natin na walang madadagdagang casualty doon sa nangyari na. Ang MMDA sinigurong handa rin silang tumugon sa mga hindi inaasahang pangyayari, lalo na sa mga lugar na dinaragsan ng mga tao. Kailangan maihanda natin yung ating mga personnel, yung ating rescue team sa loob, yung ating paramedics, maging yung ating mga pasahero, mga drivers sa isang kondisyon na wag naman mangyari, meron silang kaalaman at kasanayan. Eventually, maglalagay na ipe-permanent natin dito yung mga bomb sniffing dogs natin. Kasagsagan noon ang dagsa ng mga pasahero sa terminal ng bus. Bagamat medyo naabala sa tatlong isinagawang bomb drill sa lugar, natuwa naman ang mga pasahero sa hakbang na ito ng mga otoridad. Okay lang para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Yung iba naman, nakikiisyoso lang naman, kaya sila naaabala. Pero para sa akin, mas okay yon kasi piniprepare nila yung mga tao natin para maging alerto para sa mga ganong pangyayari. Sandra, magsasagawa rin ng simulation exercise sa mga malls, airport, seaport at iba pang points of convergence. Sandra? Marie, sabi nga isang pulis na nakausap mo kanina, sila mismo aminado na meron pa silang mga pagkukulang. So, bukod dyan sa pinaplano nila, dahil ngayon meron tayong threat na nararanasan, regular ba nila itong gagawin at pangmatagalan? Oo, Sandra, ang sinabi nila ay uulit-ulitin nila ito hanggang kinakailangan para talagang mas masanay sila. No? Ang kailangan nga talaga ay simulated talaga at maisaulo nila kung ano ba yung mga dapat na isasagawa nilang mga hakbang kapag may mga ganitong insidente. Dahil nga katulad kanina, kumbaga yung pag-clear pa lang, hindi talaga nila naisagawa ng maayos. Meron palang secondary device pa na naroroon at pinapasok na kagad yung medical personnel. Kung nangyari ito sa tunay na buhay, malamang nadagdagan pa yung mga casualties. Sandra? Sa mga iba pang panig ng bansa, lalo na dun sa mga kababayan na natin naroon sa Mindanao, ano naman plano ng mga otoridad? Magkakaroon ba ng mga ganito pang klaseng drill, Mariz? Well,
Sandra, hopefully magkakaroon din ng mga ganyang mga drills. Kaya lang kasi kanina ang nagsagawa ng simulation exercise ay pinangunahan ng NCRPO. So dito lang yan sa National Capital Region. But of course, ang sinasabi sa atin ng kapulisan ay sasagawa nila yung mga ganitong paghahanda sa buong bansa para naman kahit saan mangyaring may mga ganitong emergency situations ay handa sila. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.